Ang pag-aaral po natin ngayon ay patungkol po sa mission and vision ng ating Panginoong Hesus. No? Masabi mission naman. Mission and vision. Anyway, okay lang naman. Unahin naman natin yung mission niya. No? Ano ang mission ng ating Panginoong Hesus nang siya'y naparito sa lupa? Isa lang po yun. Ito yung sinabi niya doon sa Luke chapter 19 verses 10. Pagtapos niya makausap si Zacchaeus, ang sabi niya, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga nawawala, ang naliligaw. Yan po ang mission statement ng ating Panginoong Hesus nang siya'y nagkatawang tao. To seek, hanapin, siya po ang unang humanap. Nakalagay naman po sa Biblia, sa Romans chapter 3 verse 11, na walang humanap sa Diyos. There is no one who seeks God. Siya po ang unang humanap sa atin. Parang ang pagmamahal, parang ang pag-ibig. Hindi tayo ang nagmahal sa Diyos. Siya ang unang nagmahal sa atin. Diba sabi dun sa 1 John 4:10, He first loved us. Ngayon po tayo ngayon mga may relasyon sa Kanya, may pananampalataya sa Panginoon. Isa sa sinabi sa Romans 8:28, no? All things work together for good for those who love God and who are called according to His purpose. Minamahal na po natin siya ngayon dahil meron na po tayong relasyon sa Kanya. Pero ang unang umibig ay ang ating Panginoon. Ang unang humanap ay ang Panginoon. Yan po ang Kanyang mission statement, to seek and to save the lost. Pag-aralan po natin ang buhay ng isang tao na na-encounter ng Panginoong Hesus. Ito ay ang babaeng Samaritana. Ito matatagpuan sa John chapter 4. Sorry, may pagkamali. John chapter 4 po yan, verse 1 hanggang 30. Itong encounter po ng Panginoong Hesus dito sa Samaritana na ito ay hindi po aksidente. Sinadya po niya ito. Bakit? Unang-una po, papunta po siya sa Galilea itong mga panahon na ito. Ang Galilea po ay nasa itaas ng mapa. Nanggaling siya sa Judea. Nasa gitna po ang Samaria. Ang mga Israelita po pag maglalakbay from Judea going to Galilea or Galilee, hindi po sila dumadaan sa Samaria. Naggigilid sila. Iniiwasan po nila ang Samaria. Bakit? Kasi po hindi nila gusto ang mga Samaritano. Ito po kasi yung mga lahi na nahaluan. Ang mga Israelita po, ang mga Hudyo, napakataas po ng tingin nila sa kanilang mga sarili. Sila yung lahing pinili ng Diyos. Sila yung anak ni Abraham. Etong mga Samaritano na to nahaluan na po, na hindi na po sila purong Israelita, hindi na po sila purong Hudyo. Kaya po sila kinamumuhian ng mga Hudyo. Kaya mga Hudyo po, pagpupunta ng Galilee, gigilid pa po sila, iiwasan po nila ang Samaria para makarating sa Galilee. Pero ito po, sabi ko nga, itong pangyayari na po ito ay hindi po aksidente. Sinadya po ng Panginoon na pumasok sa Samaria para makausap itong babae na ito. He was seeking this lost Samaritan. Ay, patingnan po natin, sa ginawang ito ng Panginoong Hesus, na He was seeking this Samaritan woman, He crossed barriers. Anong barriers ba to? Dahil nga po sila ibang lahi, unang-una po kinausap ng Panginoong Hesus ang babae na ito. Nung katanghaliang tapat na nandun siya sa Samaria, ang Panginoong Hesus ay napagod. Siyempre, naglakbay siya. Umupo siya dun sa may bandang balon. At itong babaeng Samaritano naman ay dumarating upang umigib ng tubig. Kinausap ito ng Panginoong Hesus upang manghingi siya ng tubig.
Alam niyo po ba sa kanilang kultura no, or sa kanilang mga lahi, no? Ang isang lalaki na Hudyo ay hindi pwedeng makipag-usap sa babae in public. Kahit asawa niya, nanay niya, kapatid niya, lalo na ibang babae, hindi niya pwedeng kausapin in public. Sino lang ang pwede niyang kausapin? Yung anak lamang niya. Pero ito, ginawa ng Panginoong Hesus, kinausap niya ang babae in public. Pangalawa, ang mga Israelita does not want to do anything or wala silang gusto maging ugnayan sa mga Samaritano. Pero ang Panginoong Hesus mismo ang nag-approach sa babae na ito. Pwede bang makiinom? Pwede mo ba akong bigyan ng tubig? Kung mga ibang Israelita, ibang mga Hudyo ang nagpunta sa lugar na yon, tamumuhian nila yung babae na ito. Aside from that, yung babae na ito, napansin nyo, umiigib siya ng tubig katanghaliang tapat. Ang sabi doon, it was on the 6th hour. So, alas 12 na po ito ng tanghali. Ba't ganong oras siya nag-iigib? Ang oras po ng igib sa kanila ay umaga. Pero umiiwas po siya sa kanyang mga kapwa. Kasi ganun po kababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Ganun siya kinamumuhian ng kanyang mga kapwa. Bakit? Anong klaseng babae ba siya? Dumating din sa punto ng pag-uusap nila ng Panginoong Hesus na nahayag. Sinabi ng Panginoong Hesus, tawagin mo ang iyong asawa. Ang sabi ng babae, wala po akong asawa. Sabi ng Panginoon, tama ka sa iyong sinabi. Bakit? Alam ng Panginoong Hesus, kahit hindi po nagkwento ang babae, ang bawat isa sa atin ay kilala niya. Hanggang sa dami ng bilang ng buhok natin, alam niya. Itong babae na to, sabi niya, wala po akong asawa. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, tama ka. Dahil 5 na ang iyong naging asawa. At ang kasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Okay? So, itong encounter na ito ng Panginoon, no, kung pag-uwi ninyo, napakaganda po na basahin nyo. Kasi po ito ay chapter 4 na ito, verse 1 hanggang 30, itong encounter niya sa babaeng Samaritana. Kung babasahin nyo po, masusundan nyo yung mga sinasabi ko. Okay? Ano ba yung layunin o pakay ng Panginoon? Nakita niya itong babae na ito hindi niya nakitang ito yung babaeng Samaritana. Kundi nakita niya ang babaeng ito na katulad din ng ibang tao na nangangailangan ng kaligtasan. Nangangailangan na marinig ang mabuting balita. No? Sa pag-uusap nila na ito, sabi ng Panginoon, humingi siya ng tubig. Sabi ng babae, wala po kayong pansalo. Tsaka Hudyo kayo Samaritana ako, ba't niyo ako kinakausap? Sabi ng Panginoon, kung kilala mo lamang ang humihingi sa iyo, bibigyan kita ng tubig. Pag ininom mo, hindi ka na mauuhaw. Ito, tubig dito sa balon, pag uminom ka, mauuhaw ka, babalik ka pa Pero yung ibibigay ko sa iyo, hindi ka na muling mauuhaw. Ito'y babalong sa iyong puso. Ito'y parang spring or bukal na babalong sa iyong puso. Yun po ang layunin ng Panginoong Hesus sa babae na ito. Sabi ko, mahaba po yung conversation nila, umabot pa sa point na ultimo yung pagsamba, pinag-usapan nila. Pero tignan na lang po natin dito. Sabi ko nga, ang topic natin yung mission niya. To seek and to save the lost. Saka natapos ang kanilang pag-uusap, umalis po yung babae. Kasi sabi ng Panginoong Hesus, I will give you living water, which leads to eternal life. Yung ibibigay ko sa iyo ay babalong hanggang sa buhay na walang hanggan. At nagpakilala ang Panginoong Hesus, ako ang siyang tinutukoy mo. Dahil sinabi ng babae, darating po ang Mesiyas na siyang magsasabi sa amin ng lahat ng ito. Ako nga ang sinasabi mo na ito. Umalis ang babae, nagpunta sa bayan. Sinabi niya yung kanilang pag-uusap. Kaya nagpunta yung mga tao sa bayan.
kinausap ang Panginoong Hesus. Alam niyo naging bunga? Sila rin po ay sumampalataya. Napakalaking bagay ng ginawa ng Samaritano na ito. Na-encounter niyo si Jesus Christ, ibinahagi niya kung ano yung kanyang narinig. Sa bandang huli, ang sabi dito, maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus. Sa verse 39, maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon, at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil narinig namin siya. Alam na namin siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Isipin po natin itong statement na to, na siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Unang binanggit, ang nagbanggit pa ay ang mga Samaritano, kalabang lahi ng mga Israelita. So, nais lamang ng Panginoon na itong babae na ito ay makamtan niya yung buhay na walang hanggan. Nang ibinahagi niya kung ano ang kanyang narinig, pumunta sila sa Panginoong Hesus at sila rin po ay sumampalataya. Sila rin ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Isa pang pangyayari po, no, aside from dito kasi napakarami pong pangyayari ng encounter ng Panginoong Hesus wherein He seeked. Naghinanap niya yung mga nawawala o naliligaw. Kilala niyo po si Mateo, yung isa sa kanyang mga apostol. Alam niyo ba trabaho niya dati? Tax collector po yan. Maniningil ng buwis. Hindi po gusto ng mga Israelita yan. Ayaw nila yan. Galit sila sa mga maniningil ng buwis. Pero si Mateo po, isa sa mga apostol na tinawag ng Panginoon. Sumama ka sa akin. Levi. Pangalan pa po niya nun, Levi. Sabi ng mga tao, bakit siya ganun? Bakit siya nakikisama, nakikihalubilo sa mga makasalanan? Kasi tinawag niya si Levi. Sabi, bakit ganun? Alam niyo sagot ng Panginoong Hesus? Ako'y naparito, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi upang tawagin ang mga makasalanan at sila'y magbalik loob sa Diyos. Ang mga may sakit, kailangan ng manggagamot. Pero yung mga walang sakit, hindi nila kailangan ng manggagamot. Yan po ang ginawa niya kay Mateo. Isang maniningil ng buwis na kinamumuhian ng kanyang mga kababayan. Ngunit tinawag din ng Panginoon Jesus. Isa siya sa mga lost. Isa siya sa mga nawawala. No? Isa pa po, itong, alam niyo naman po yung kwento ni Sakeo, yung unano, ano? Siya rin po yung nawawala. Pero sinadya po siya ng Panginoon doon sa Jericho. Yung encounter na yan ni Sakeo at ng ating Panginoong Hesus, nagbigay din o nagdulot din ng kaligtasan sa sambahayan ni Sakeo. Saksakan siya ng yaman, hindi lamang siya tax collector. He was the chief. Siya yung hepe, siya yung head ng mga maniningil ng buwis, kaya saksakan siya ng yaman. Aside from that, sobra-sobra siya maningil sa kanyang mga kababayan at binubulsa niya yung mga sobra niyang nasisingil. Pero nung na-encounter niya ang Panginoong Hesus, sinabi ng Panginoong Hesus nung siya'y nakita, kasi nandun siya sa taas ng puno, gusto niya makita si Jesus Christ, pandak siya. Dinudumog ng mga tao si Jesus Christ. Hindi niya masilip. Ang ginawa niya, umakyat siya sa puno para pagdaan ni Jesus Christ doon, kitang-kita niya. Huminto si Jesus Christ sa harap ng puno. Sakeo, bumaba ka nga dyan. Tutuloy ako ngayon sa iyong bahay. Grabe yung kasiyahan ni Sakeo. Gustong-gusto niyang makilala o makita ang Panginoon. Pero ito, naging special mention pa siya. Huminto sa harapan niya, bumaba ka dyan, doon tayo sa bahay niyo, kakain tayo. Anong naging pahayag ni Sakeo? Panginoon, ibibigay ko po ang kalahati ng aking kayamanan sa mga mahihirap. At
Kung meron man akong dinaya sa pagsingil ng buwis, babalik ko ng 4 na ulit sa kanila yung aking dinaya. Alam niyo, ginawa ni Zacchaeus ito dahil bunga ng kanyang encounter sa Panginoon. Hindi dahil binibili niya yung kaligtasan. Alam ng Panginoong Hesus yun kung totoo siyang sumampalataya. At ito'y naging bunga yung kanyang action. Na ibibigay niya ang kalahati ng kanyang kayamanan. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, on this day, sa araw na ito, ang kaligtasan ay dumating sa sambahayan ito. Pangalawa lang po yan. Marami pa pong pangyayari. Kung iisa-isahin po natin, nandun pa lang po sa 4 Gospels, napakadami po, abutin po tayo ng hindi lang gabi. No? After ni Zacchaeus, isa pa pong halimbawa gusto kong ibigay patungkol sa misyon ng Panginoong Hesus sa paghanap at pagligtas sa mga nawawala o naliligaw. Ito pong matatagpuan po sa Mark chapter 5 verse 1 to 20. Ito yung patungkol sa lalaking inaalian ng mga demonyo. 2,000 demonyo ang sumanib sa kanya. Nung dumating ang Panginoong Hesus sa pangpang, sumusugod itong lalaki at biglang nagtatira pa sa harap ng Panginoong Hesus. Kilala kita. Ikaw ang anak ng kataas-taasang Diyos. Wala pa pong sinasabi si Jesus Christ. Pinahayag na ng demonyo sino yung nasa harapan niya. Kaya pinalayas po ng Panginoong Hesus ang mga demonyo na nakaasanib sa lalaki na ito. 2,000 demons. At ang lalaki ay gumaling. Sabi niya, Panginoon, gusto ko pong sumama sa inyo. Dito ka lang. Ibalita mo sa kanila kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo. Itong lalaki na ito, sinadya rin po niya sa Genesaret ang pangalan. Hindi ako sigurado kung tama yung pagkakabigkas ko. Pero sinadya rin po siya ng Panginoong Hesus doon sa lugar na yun. Because he was lost. Pero after the encounter with Jesus Christ, naligtas siya at ibinamahagi niya yung kanyang naging karanasan. At makikita po natin sa mga susunod na chapter na tunay nga pong itinamahagi ng lalaki yung kanyang karanasan. Dahil pagdating, muling bumalik ang Panginoong Hesus sa lugar na yon, kinilala siya ng mga tao doon. Dahil sa pagsunod nitong lalaki na ito. Next. Sa Luke chapter 17 verse 11 to 19. Ito yung pangyayari na Panginoong Hesus ay nagpagaling ng 10 ketongin. Pinagaling niya 10. Pero ang sabi din sa mga talata, isa lang ang bumalik, Samaritano pa. Pero yung mga Samaritano, kinamumuhi ang lahi ng mga Israelita. Pero sa pangyayari na ito, 10 ang pinagaling, isa lang ang bumalik, Samaritano pa. Anong ginawa niya? Siya'y nagpuri at nagpasalamat sa Diyos sa kanyang kagalingan. Ito yung muli bunga ng encounter sa paghanap ng Panginoong Hesus sa nawawala o naliligaw. Isa pa po, alam po natin yung pangyayari na ito, no? Medyo madilim. Ang Panginoong Hesus nung siya'y nakapako sa krus. Mamamatay na lamang po siya. Mamamatay na lamang sila. Pero ang isa sa mga kriminal na nakapako sa tabi niya, nakamtan ng buhay na walang hanggan. Ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag nag-ahari ka. Anong sabi ng Panginoong Hesus ngayon din? Isasama kita sa paraiso. He was promised paradise. Hindi na siya bumaba sa krus para gumawa ng kanyang mga acts, sariling gawa, para makamtan niya yung kaligtasan. Kundi nakita ng Panginoong Hesus ang kanyang puso, na siya may tunay na pagkilala at pagsampalataya sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hindi na po siya nagsimba, hindi siya nagbautismo, hindi siya gumawa ng mabuti, pero alam ng Panginoong Hesus yung nasa puso niya. Oras na lang or minuto na lang bago sila mamatay. Pero nakamtan pa niya ang buhay na walang hanggan. Mission po ng Panginoon, hanapin ang mga nawawala. Ang ating Panginoong Hesus, nang nabako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay sa 3 araw, umakyat sa langit. Pero itong si Pablo, next, no? Si Paul,
na sumulat ng mga aklat sa Biblia mula Roma hanggang Pilimon. 13 aklat isinulat ni Pablo. Si Saint Paul. Alam niyo ba kung sino si Saint Paul dati? Siya si Saul. Anong trabaho niya? Anong pakay niya? Ipakulong, ipapatay ang mga Kristiyano, ang mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Pero on one faithful day, on his road, or his travels going to Damascus, nasa Acts chapter 9 po yan, na-encounter niya ang Panginoon. Ang pakay niya, bakit siya pupunta ng Damasco? Huhulihin niya yung mga Kristiyano na nagtago doon. May dala pa siyang sulat. Pero nang papunta pa lamang siya, nakasalubong niya isang napakatinding liwanag na nabulag siya sa tindi ng liwanag na yun. At ang sabi ni Panginoong Hesus sa kanya, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Ano ibig sabihin ng Panginoong Hesus? Bakit mo inuusig yung mga sumasampalataya sa akin? Yung oras na yon na bago ang kanyang buhay. Tumuloy pa rin siya sa Damasco pero bulag siya. 3 araw nagkaroon siya ng panahon na magnilay-nilay. Maaaring kinausap siya ng Panginoon sa 3 araw na hindi siya kumain, hindi siya uminom, at bulag siya. After 3 days, na-restore ang kanyang paningin, ginamit ng Panginoon si Ananias. At isa doon sa mga sumunod na pangyayari, sumama na rin siya sa mga kapatiran doon. Pero may pag-aalinlangan sila. Bakit? Kilala natin itong si Saulo na ito eh. Mamamatay ng Kristiyano ito eh. Ipakukulong tayo nito eh. Pero hindi na po siya ang dating Saulo na kilala nila. Siya na po si Pablo, na binago ng Panginoon. Tandaan po natin, yung encounter ni Paul kay Jesus Christ, hindi na po sa laman. Tapos na po ang mamatay ang Panginoon siya sa krus noon. Umakyat na siya sa langit noon. Pero dumating yung point na hinarap niya si Saulo, si Pablo na. At alam niyo, naging buhay ni Pablo, naging napakasipag at napakasigasig na apostol ng Panginoong Hesus. Nagbiyahe siya, naglayag siya sa iba't ibang dako ng daigdig upang ipamahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Upang ipamahagi ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. He was used mightily by God to be the apostle to the Gentiles. Apostol ng mga Hentil. Pag sinabi pong Hentil, ito yung mga lahi na hindi Israelita. Tayo Hentil. Inchik, Hentil. Amerikano, Hentil. Bombay, Hentil. Lahat po yan Hentil. Ginamit po ng Diyos si Pablo. Isang manguusig ng Kristiyano, mamamatay Kristiyano. Pero he was also lost. Bakit? Kasi akala niya, nalulugod ng Diyos sa ginagawa niya, pinakukulong niya yung mga Kristiyano. Pero hindi. Na-encounter niya ang Panginoon at nakamtan niya yung buhay na walang hanggan. So yun po ang mission ng ating Panginoong Hesus. To seek and to save the lost. No? Ngayon, tignan naman natin yung vision. Ano ba ang vision ng Panginoong Hesus? John chapter 14, nung nagpapaalam na siya sa mga alagad, sabi niya, huwag kayong malungkot, huwag kayong malumbay. Oo, aalis nga ako. Pero sa aking pag-alis, ipaghahanda ko kayo ng matutuluyan. At babalik ako sa inyo upang kung nasaan ako, ay pumaroon din kayo. Yun ang gusto niya mangyari. Kung nasaan siya, kung nasaan ang Panginoong Hesus, ang lahat ng kanyang mga alagad, ang lahat ng mga tao sana, ay makasama niya doon sa langit. Yan ang kanyang vision. Anong fulfillment na ito? No? Kung alam po natin yung kwento nung nawawalang tupa, no? May 100 tupa yung pastol, nawala yung isa, iniwan niya yung 99 upang hanapin yung isang nawawala. Yung babaeng nawala ng salaping pila, pinagtataob niya na lahat ng nasa bahay. Kung nakita niya yung pila, gaya na lang yung kanyang kasiyahan. Nagkaroon ng pagdiriwang. At sa mga talata na to, dito sinasabi na laksalaksang anghel
ang nagdiriwang sa kalangitan para sa isang makasalanang nagbalik loob. Isang makasalanan lang, isang tao lang na nagbalik loob. Ganun na lang yung pagdiriwang sa langit. Ito yung matatagpuan sa Luke chapter 15. Ano? Ngayon po, babalikan po natin yung Samaritana. At babalik naman po tayo sa present time sa panahon natin. Nung ang babae na ito, nakilala niya ang Panginoong Hesus, na siya ang Mesiyas, siya ang Kristo, siya ang tagapagligtas. Ipinamalita niya ang kanyang naging encounter kay Jesus Christ. At nang ito ipinamalita niya, nagtungo ang mga kanyang mga kababayan sa lugar kung saan niya nakausap ang Panginoon. At sila'y nakinig. At sila'y naniwala. Kaya ang sabi sa mga talata na ito, marami ang sumampalataya. Marami ang naligtas. Tayo po mga kapatid, kung tayo nakilala na nating tunay ang ating Panginoong Hesus, tunay na meron tayong personal na relasyon sa Kanya, tunay na tinanggap natin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, tularan natin itong babaeng Samaritana na ito. Tularan natin yung inaalihan ng demonyo na pinagaling ng Panginoon. Anong tutularan natin sa kanila? Ipinamalita yung kanilang nakamtan. Ipinamalita ang ating Panginoong Hesus. Anong ginawa ni Pablo? Pumunta siya sa iba't ibang dako ng buong mundo upang ipamalita ang ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin mga kapatid, bago umalis ang Panginoong Hesus, iniwan po siya sa atin. Kumayo kayo. Gawin ninyo malagad ko ang lahat ng mga tao sa mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan niyo sila na sumunod sa mga bagay na itinuro ko sa inyo. Anong katiyakang iniwan ng Panginoong Hesus? Siya ay kasama natin. Sabi niya, kapag ipinamahagi niyo, ipinamalita niyo ang mabuting balita ng kaligtasan, kasama niyo ako. Kaya po sa mga natatakot, naduduwag, pinanghihinaan ng loob. Lahat po tayo may mga ganyan. Tatandaan po natin ang pangako ng Panginoong Hesus. Kasama natin siya. Okay? Ngayon, ikaw, na nakaupo ngayon, dito sa loob ng kapilya na ito, kung wala ka pang pananampalataya sa Panginoong Hesus, wala ka pang personal na relasyon sa Kanya, puso po. Buksan mo ang iyong puso. Tanggapin ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Wala kang magagawa upang makamtan mo ang kaligtasan. Ito'y kapamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Tandaan natin, parang sabihin natin, nananahimik ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo doon sa langit. Pero ginawa pa rin ng Ama na pinadala ang kanyang anak upang tayo'y hanapin. Upang tayo'y maligtas. No? To seek and to save the lost. Dahil gusto niya, kung saan siya naroroon, ay naroroon din tayo. Hindi niya gusto na tayo'y mapahamak dahil sa ating mga pinagagawa kasalanan. Ang gusto niya, kung anong mayroon sila doon sa langit, yun din ang daranasin natin ng mga tao na kanyang nilikha, mga taong binigyan niya ng buhay, binigyan niya ng kaluluwa. Ang nais ng Panginoon, kung nasaan siya, doon din tayo. Kaya mga kapatid, kung ikay tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus, alam mo sa iyong puso na ikay ligtas, gawin mo pa rin naman yung ginawa ng Samaritana, na ipamahagi mo si Kristo, ipamahagi mo ang kanyang pag-ibig at ang kaligtasan na ipinangako ng Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Manalangin po tayo. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito, sa aming pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Salamat
Dahil tunay nga po hindi nyo kami kailangan, Panginoon, ngunit ginawa ninyo na kami hanapin, na kami ay iligtas. Dahil kami po'y para mga tupang walang pastol na naliligaw ng landas. Salamat po sa napakasaganang habag. Wala po kaming kakayanan at wala talaga kaming magagawa. Salamat, Panginoon, dahil dumating ang aming Panginoong Hesus upang siya na ang gumawa na magdudulot ng kaligtasan sa aming mga makasalanan. Salamat po, Panginoon, sa naging halimbawa ng buhay ng mga tao na namin napag-aralan, ang babaeng Samaritana, si Sakeo, ang isa sa mga 10 ketongin, si Pablo, ang kriminal na katabi ng Panginoong Hesus na nakapako sa krus. Salamat po sa naging halimbawa ng kanilang mga buhay. Na sila rin po ay katulad namin na nawawala. Ngunit sila'y natagpuan. Nasumpuhan ng habag at biyaya ng aming Panginoong Hesus. At gayon din, Panginoon, ang panalangin po namin, tulungan niyo po kami na makasunod sa inyong habilin, na ipamahagi namin, ipamalita namin ang pangako ninyong buhay na walang hanggan. Salamat po sa lahat ng ito sa buhay namin, Panginoon. Salamat dahil ang biyaya ninyo ay sapat. Papuri at pasasalamat ay binabalik po namin sa inyo sa pangalan ng aming tagapagligtas at ng aming Panginoong Hesus. Amen.